nakaupo sa bundok ng mga olibo, lumapit sa kanya ng sarilinan ang mga alagad na nagsasabi, "Sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito at ano ang tanda ng iyong pagdating at ng katapusan ng panahon?" Ayun. So, tinatanong ngayon, ano ang tanda ng katapusan ng sanlibutan ito? Ano magiging mga palatandaan na tayo'y malapit na o malapit na dumating si Kristo o magtatapos na ang sanlibutan ito? Ituloy ninyo ang isang palatandaan sa versikulo 4. Una, babala agad. Sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, "Mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ng sinuman." Brother Romeo, the first step is beware. Mag-ingat tayo na huwag tayong mailigaw ni Numan. Bakit? Tuloy. Sapagkat marami ang darating sa aking pangalan na nagsasabi, "Ako ang Kristo," at ililigaw nila ang marami. Ayan, magkakaroon ngayon ng mga palatandaan na gagamitin ang pangalan ng Panginoon. Meron bang 3 days of darkness bago dumating si Kristo? Ituloy natin ang basa sa versikulo 6, pakibasa. At makakarinig kayo ng mga digmaan, Isa. mga balibalita ng mga digmaan. Mag-ingat kayo na huwag kayong mangamba sapagkat kailangan mangyari ito, subalit hindi pa ito ang wakas. Malinaw. Ano ang pangalawang palatandaan, Sister Maylene? Magkakaroon ng digmaan. Ito na nga. At mga balita ng digmaan. Yan nangyayari na, di ba? So, andito na tayo sa panahon na malapit na magtapos ang mundo. Tuloy pa natin sa 7. Ito na. Sapagkat maglalaban ang bansa sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian. Magkakaroon ng taggutom at mga lindol sa iba't ibang dako. Kita ninyo. Nangyayari na. Sabi ko, nangyayari. Kaharian lamang sa kanin ng Brother Yuli. Yung kaharian ng Pilipinas, nag-aaway eh. Politiko lamang sa politiko rito. Di ba ito? Away-away oh. Di ba? Ibig sabihin, sarili natin kaharian, nagkakagulo, nag-aaway-away. At ang isa pa ron, at magkakaroon ng lindol sa iba't ibang dako ng mundo. Ang tanong ni Sister Maylene, sarado na ba ang pintuan ng awa? Hindi pa. Pero pakikita namin sa inyo, paano natin malalaman na sarado na ang pintuan ng awa sa langit? May tanong yung sa Ivy, nasaan yan? Ang ganda ng tanong kay Ivy kanina. Sa Ivy? Oo. Ang tanong niya is, kunwari, 1 hour daw before the persecution. Persecution yung Kung term niya. humingi ng tawad. Oo, kung humingi daw ba ng tawad is nililigtas. Ganito yan. Ayun nga sabi ko, oo, kasi Basta bukas pa ang awa. Basta bukas pa kasi pintuan hindi siya ng awa. nasaluhan. Hindi ka inabot ng Pag pagsasama. sinaraduhan ka, wala. Wala nang pag-asa. Kahit ang Pag sinaraduan ka na ng pintuan ng awa, yun ang panganib. Dahil tumawag ka, hindi ka na hindi ka na pakikita. Ibig sabihin, dumating na ang ating Panginoon kung sa hangganang ibinigay niya. Tapos na yung pagbibigay niya ng panahon ng pagsisisi para sa tao. Kaya sa kasalukuyan ngayon, ang Diyos ay tumatawag sa lahat ng tao. Ito pantawag ni Kristo. Diyan din sa 24, versikulo 14. Pasok. Ay, Sister Annalyn, halika ako, napakaganda ng topic natin. Sa kanya. Kamusta na? Pag-uusapan ka namin kanina, umalis na kaya si Sister Annalyn? Hindi pa. Nabutan ako holiday. Holiday? Pasok doon, sila yung nagtanong. Ito yung nagtanong eh. Ang galing ng Sabi ko, Sister Ito ang nagtanong, ito. Kasi yung mura ng daanan. Pagka paalis na to, sasabit kami sa buntot ng aeroplano. Sama kami. So, sige, halika to. Upuan ka ng upuan dyan. Umata ka na lang. Okay. O, ganito. Ang Panginoon ngayon, Sister Annalyn, ang Panginoon tumatawag ngayon sa lahat ng tao. At ang ginagamit ng pantawag ng Diyos sa lahat ng tao ay ito, 24:14, pakibasa. Ha?
At ang magandang balitang ito ng kaharian ay ipahayag sa buong daigdig bilang patutuo sa lahat ng mga bansa. Ay, Pagkatapos ay darating ang wakas. kita ninyo. Bakit wala pang wakas? Hindi pa tayo dumarating sa wakas. Sapagkat ang sabi, kinakailangan ipangaral muna ang ibanghilyo ng kaharian ito sa lahat ng mga bansa bago dumating ang wakas. Sa makatuwid, sa panahon natin ngayon, hindi pa ho sarado ang pintuan ng awa sa langit. Bukas pa, kasalukuyang ipinangangaral pa ngayon ang ibanghilyo ng ating Panginoon. Alam niyo ba kung ano naman ang ibanghilyo ni Kristo? Kalat na naman Sister Annalie. Ito, kalat na di ba? Tungkol kay Kristo. Alam na nila, si Kristo tagapagligtas, alam nila si Kristo darating. Pero ngayon, mayroon pang isang bagay ang hindi pa na ipangaral. Pero pag-aaralan natin yan bukas. Ganito yan. Ano ang isa sa laman na ipangangaral ng Diyos sa lahat ng bansa? Na siyang laman ng mabuting balita ng kaharian ng Diyos. Pakinggan ninyo sa Aklat ng Mga Gawa, sa Kapitulo 17 na ang versikulo ay 30. Laman ito ng mabuting balita, Kasi ang mga tao hindi pinapansin ito, Pakinggan ninyo, Gawa 17, versikulo 30. Kaya, hinahanap ang Sister Wendy. Nakita niyo na? Gawa 17, versikulo 30. Ano ang panawagan ng Panginoon na siyang laman ng Ebanghelyo na ipangaral sa buong daigdig? Basa. Ang mga panahon ng kahangalan ay pinalampas na ng Diyos. Ngunit ngayon ipinag-uutos niya sa lahat ng tao, sa lahat ng dako, na magsisi. Yun, Ayun, Sister sabi niya, repent. Annalie. Magsisi. Ano ang pangaral ngayon? Tinatawagan lahat ng tao na magsisi na sa kasalanan. Bakit? Yung kasamaan, yung kahangalan, pinalilipas na ng Diyos. Ibig sabihin, iwanan na natin yung mga kalukuhan natin sa mundo. Lalo na tayo ngayon dito na tinawag na tayo ng Panginoon. Ibig sabihin, tinawag na tayo ng Panginoon, iniwan na natin yung dating kabuhayan natin sa mundo. Dati makamundo tayo, iniwan na natin yung makamundo. Kaya sabi, pinalipas na ng Diyos ang kahangalan ng mundong ito. Ano hinihingi niya? Magsisi tayo. Bakit? Bukas pa pintuan ng awa. Ikaw, Brother Yeri. Kaya tumatawag, magsisi tayo, bukas pa pintuan ng awa. Sagot na din yung tanong. Oh. Ngayon, nakakatakot, ito nakakatakot. Meron 3 pagsasarado ng pintuan ng awa sa langit. Una, buhay ka pa, sarado na pintuan ng awa sa iyo. Sino yung ganun tao? Ayun yung mga lumabag ng utos. Ano yun? Sino Backslide? Buhay ka pa, wala ka ng kapatawaran. Living din. Ano? Backslide? Hindi. Hindi na, hindi. Mateo 12, Mateo 12. 32. Yung mga lumabag sa Panginoon.